Ang role model, Bob. Ano ang maaari kong matutunan sa buhay ni Alex Ayala? Ano ang maari kong matutunan sa buhay ni Alex Ayala? May mga tao na ang tagumpay ay hindi lamang sinusukat sa dami ng trofeo kundi sa paraan ng kanilang paglalakbay. Isa sa mga taong iyon ay si Alex Ayala. Marami ang nakakakita sa kanya bilang isang mahusay na manlalaro ng tennis. Ngunit kung susuriin natin ang kanyang kwento, makikita natin na mas malaki ang aral kaysa sa mga panalong na iuuwi niya. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tagumpay ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng tamang pag-uugali, tamang disiplina, at tamang pananaw. Narito ang ilan sa pinakamahalagang aral na maari nating matutunan mula sa kanyang buhay. Una, ang pangarap ay nagsisimula sa lakas ng loob na mangarap ng malaki. Hindi pangkaraniwang pangarap ang maging isa sa pinakamahusay na tennis player sa mundo, lalo na kung galing ka sa bansang hindi kilala bilang powerhouse sa tennis. Mas madali sanang pumili ng mas realistic na pangarap. Pero hindi iyon ang ginawa ni Alex. Pinatunayan niyang hindi kailangang limitahan ng iyong pinanggalingan ang iyong pupuntahan. Ang iyong address ay hindi ang iyong destiny. Marahil hindi tayo magiging professional athlete. Ngunit lahat tayo ay may sariling bersyon ng malaking pangarap. Maaring negosyo ito, maaring pagsusulat ng libro, maaring pagbuo ng podcast, maaring mas magandang buhay para sa pamilya. Ang tanong ay hindi, kaya ba ito ng ibang tao? Ang tanong ay, may lakas ba akong subukan? Ikalawa, ang talento ay simula lamang. Ang disiplina ang nagpapatuloy sa laban. Napakadaling sabihin na talented si Alex. Ngunit ang hindi nakikita ng karamihan ay ang libu-libong oras ng ensayo. Maagang pagising, paulit-ulit na drills, mahabang biyahe, pisikal na pagod, mental pressure, maraming sakripisyo. Yan ang bahagi ng kuwento na hindi madalas makita sa social media. Ganito rin sa ating buhay. Hindi sapat ang pagiging matalino. Hindi sapat ang pagiging inspirado. Mas mahalaga ang pagiging consistent. Ang taong may katamtamang talento ngunit araw-araw na nagsisikap ay kadalasang mas nagtatagumpay kaysa sa taong sobrang galing ngunit tamad. Ikatlo, ang pagkatalo ay hindi katapusan ng kuwento. Sa tennis, imposibleng manalo sa bawat laban. Lahat ng pinakamahusay na manlalaro ay natatalo. Ang mahalaga ay kung paano sila bumabangon. Ganito rin sa buhay, maaring mabigo ang negosyo. Maaring hindi matanggap sa trabaho. Maaring hindi umayon ang plano. Ngunit ang kabiguan ay hindi nagsasabing tapos ka na. Sinasabi lamang nitong may bago kang kailangang matutunan. Kapag tiningnan natin ang pagkatalo bilang guro sa halip na kaaway, mas mabilis tayong lalago. Ika-apat, ang tunay na laban ay madalas laban sa sarili. Sa tennis, hindi lang kalaban ang nasa kabilang court. Kalaban din ang pagdududa, takot, pressure, pagod, pagkabigo. Ganito rin tayo. Maraming beses na hindi ibang tao ang humahadlang sa atin. Tayo mismo. Kapag sinabi nating, hindi ko kaya, wala akong sapat na kakayahan, huli na para magsimula. Ang pinakamahalagang laban ay ang laban sa sariling isip. Kapag natutunan mong pamahalaan ang iyong pag-iisip, mas malaki ang tsansa mong magtagumpay sa anumang larangan. Ikalima, ang pagiging world class ay bunga ng araw-araw na pagpapabuti. Hindi nagiging mahusay ang isang atleta sa isang malaking torneo lamang. Nangyayari ito sa maliliit na araw, sa ordinaryong ensayo, sa paulit-ulit na pagwawasto, sa mga sandaling walang nanonood. Ito rin ang sikreto sa anumang propesyon. Kung gusto mong maging mahusay na guro, magsulat araw-araw. Kung gusto mong maging mahusay na negosyante, matuto araw-araw. Kung gusto mong maging mahusay na leader, magsanay araw-araw. Ang excellence ay hindi isang event. Isa itong habit. Ika-anim, ang sakripisyo ngayon ay maaring maging tagumpay bukas. Maraming bagay ang isinakripisyo ni Alex upang maabot ang kanyang pangarap. Oras, komportableng buhay, kasama ang pamilya sa maraming pagkakataon, normal na kabataan, hindi madali ang presyo ng tagumpay. Ngunit may tanong din para sa atin. Ano ang handa nating isakripisyo? Isang oras ng social media? Kaunting tulog para makapag-aral? Kaunting luho para makapag-ipon? Minsan ang hinaharap na gusto natin ay nakatago sa sakripisyong ayaw nating gawin ngayon. Ikapito, huwag matakot makipagsabayan sa pinakamahusay. Maraming tao ang natatakot kapag kaharap na ang mas magaling. Ngunit paano kalalago kung puro mas mahina kaysa sa iyo ang kalaban? Ang pinakamahusay na guro ay ang matinding hamon. Sa trabaho, sa negosyo, sa buhay, huwag mong iwasan ang mahirap na sitwasyon. Doon ka lumalakas. Ikawalo, maging mapagpakumbaba kahit may tagumpay.
Isa sa mga kahangahangang katangian ng maraming tunay na kampeon ay ang kababaang loob. Kapag mas marami kang natututunan, mas naunawaan mong marami ka pang hindi alam. Ang tunay na greatness ay hindi lang nakikita sa husay. Nakikita rin ito sa ugali, sa paggalang, sa pagiging mabuting tao, sa paraan ng pakikitungo sa iba. Ikasiyam, ang tagumpay ng isang tao ay maaring maging inspirasyon ng buong bansa. Kapag nananalo si Alex, hindi lang pangalan niya ang nababanggit, kasama ang Pilipinas. Napapaalala sa mundo na may mga Pilipino ang kayang makipagsabayan sa pinakamahuhusay. Hindi man tayo atleta, maari rin tayong maging inspirasyon sa pagiging tapat, sa pagiging masipag, sa pagiging mabuting magulang, sa pagiging mahusay na empleyado, sa pagiging mapagbigay. Hindi kailangang maging sikat para mapagbigay ng inspirasyon. At panghuli, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang patuloy na paglago. Darating at lilipas ang mga medalya. Darating at lilipas ang rankings. Darating at lilipas ang mga palakpakan. Ngunit ang karakter na nabuo sa proseso ay mananatili. Kapag ang layunin mo ay hindi lamang manalo, kundi maging mas mabuting tao araw-araw, hindi ka tunay na natatalo. Sa huli, iyan marahil ang pinakamahalagang aral mula sa buhay ni Alex Eala. Hindi niya kontrolado ang bawat laban. Hindi niya kontrolado ang bawat resulta. Ngunit kontrolado niya ang kanyang paghahanda. Ang kanyang disiplina, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pagsisikap, at ganoon din tayo. Maaring hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa ating buhay. Ngunit kontrolado natin kung paano tayo maghahanda, kung gaano tayo magsisikap, at kung paano tayo babangon kapag tayo ay nadapa. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pagod, panghihina o pagdududa sa sarili, alalahanin ang aral na hatid ng buhay ni Alex Eala. Hindi kailangang maging perpekto upang magtagumpay. Kailangan lamang maging handang matuto, handang magsikap, at handang bumangon sa bawat pagkakataon. Dahil ang tunay na kampeon ay hindi lamang ang taong nanalo sa laban, kundi ang taong hindi sumusukong ipagpatuloy ang laban.